Mga sangkay atin pong alamin ngayon itong nangyayari sa ating mundo na kabi-kabilaan daw pong mga sunog o mga malalaking sunog itong mga sangkay sa kagubatan ay nagaganap ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanunood ngayon. At pandaigdigang balita po tayo, no? Dahil nga po may nangyayari daw ngayon, ayon po sa international media na naibalita din po dito sa Pilipinas, may nangyayari pong matindi ngayon sa ating mundo na itong mga malalaking bansa ngayon ay nakakaranas po ng mga malalaking sunog. Hindi po yan katulad sa sunog sa Pilipinas, mga sangkay na mga sa mga syudad, kundi ito po ay mga kagubatan na nagkakaroon po ng kusang pagkasunog dahil po sa sobrang init ng panahon. Pag-usapan po natin yan mga sangkay, but anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ito po ay makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-check nyo na lamang mga sangkay mismo ngayon. I-click nyo yung subscribe, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. I-check nyo po sa itaas ng video na to. Ito mismong pinapanood yung mga sangkay. Mayroon po dyang 3 tuldok. Sa 3 tuldok na yan mga sangkay, pindutin nyo po yan. Then may lalabas po dyan na show more. Kagaya po neto. Pindutin nyo po yung show more. At ayun mga sangkay, tapos na po yun. I hope na nasundan po ng lahat ng mga nanonood po sa Facebook. Okay, ito po ay nakakabahalang nangyayari ngayon sa ating planeta. Though, for me, hindi na po ako nagugulat, mga sangkay, dahil nga po may matinding climate change na nagaganap ngayon sa ating planeta. Na ayon nga po sa mga report, mga sangkay, ng mga scientist, binigyan lamang po tayo ng toka. Kumbaga, ito po ay isang deadline, 2030. Ang pinaka-deadline po neto na kung hindi po maiibsan, masusugpo itong nangyayari ngayon mga sangkay, mabibigyan po ng lunas, kumbaga. Itong climate change, by 2030, magiging malala na po ang lahat. At ito na po ay mararanasan ng buong mundo. Mga sangkay, at hindi po ito nakakatuwa kung iisipin. Dahil po, ito ay nakakatakot na magiging events in the future na ngayon mga sangkay ay nagsisimula na. Ito mga sangkay, isa po sa ebidensya na talagang nangyayari na ito. Panoorin mo natin. Kabilang wildfire ang sumiklab na naman sa Amerika. Sa New Mexico, agaran ng pinalilikas sa mga residenteng malapit sa nasusunog na lupain dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Grabe, no? So ito po ngayon ay nangyayari mga sangkay. Kung dito sa Pilipinas, nakaraan, mainit ang panahon, nangyari din po yung mga katulad po nito mga sangkay. Kung pupunta po kayo sa, tawag dito, sa Bohol, makikita po ninyo yung mga chocolate hills na sunog na po siya. Dahil po sa sobrang init ng panahon. Ito po ay kung tawagin, heat wave na naganap po dito sa ating bansa at sa buong Southeast Asia or Asia. Ngayon mga sangkay, doon po sa Amerika at maging sa Mexico, at actually hindi lamang po ang dalawang bansang ito kundi iba pang mga bansa sa Europe, nagaganap din po ang mga ganitong klaseng events. Kusa po siyang nasusunog dahil po sa sobrang init ng panahon o heat wave. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Katakot-takot na makapal at maitim na usok ang bumalot sa Ruidoso, New Mexico sa Amerika kahapon. Grabe. Kasunod yan ng panibagong wildfire sa lugar. Sa lakas at bilis ng pagkalat ng apoy, higit 2,000 ektaryang lupain agad ang nilamon ng sunog. So doon ito sa Amerika mga sangkay nangyayari ngayon. At nakaraan lamang ang border po ng US at sa Mexico, nagkaroon din po ng balita mga sangkay ng pagkasunog na hindi na po maapula halos. At napakaraming residente, magkakaalam po natin kasi na-i-vlog po natin yun, milyon-milyon na mga tao po doon ang kinailangan pong lumikas at maghanda mga sangkay sa
nagbabadsang heat wave at that time. At ngayon nga mga sangkay, ito na po ay nangyayari, heat wave na malala. At ayon nga po sa balita mga sangkay, yung mga tao daw po doon ngayon, nahihirapan na daw po dahil sa sobrang init ng panahon. At maging ang mga kagubatan mga sangkay na hindi naman talaga dapat masunog yan. Kasi nga po, dito sa Pilipinas, di ba dati, kung babalikan po natin ang panahon ng mga batang 90s, mga millennial, nagkakaroon lamang po ng mga sunog ang kagubatan kapag ka nagkakaroon po ng kaingin. Alam nyo yung kaingin? Yung sinusunog po yung isang part ng gubat, tapos gagawan po ng tataniman po. Parang ang tawag po doon is deforestation. Ngayon, iba na po. Hindi na po kaingin to eh. Ito po ay kusa ng nasusunog ang ating kabundukan, ang ating kagubatan. Maging po ito mga ganitong klaseng lugar. Ito sa Amerika. Ito, doon po ito sa may New Mexico na sinasabi po dito, mga sangkay, na hindi na halos maapula. Ayan, New Mexico, USA, hindi na po halos maapula, mga sangkay, itong nangyayaring sunog at tuloy-tuloy po yung pagsiklab. Halos doble yan ang lawak ng lungsod ng Pasay. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Ruidoso, doble yung lawak, itong nangyayari mga sangkay na sunog doon, doble daw po yung lawak sa lungsod pa ng Pasay. Isipin nyo kung gaano kalaki yan. Napakalawak po niyan mga sangkay. Nagkaroon po ng mabilisang evacuation yung mga tao po doon. Immediate, mandatory, go evacuation. Bakit? Dahil nga po sa nangyayari mga sangkay. Kaya sabi po dito, wag na daw po magdala ng kahit ano mga bagay pa na mabibigat mga sangkay. Alis na kaagad. Ayan Please do not try to gather belongings or protect your home. Go now. Ayon po dito sa update nila mga sangkay. Umalis na kaagad kasi delikado na po. Isipin nyo kung sa Pilipinas yan nangyayari, di ba? Kahit pa paano, wala ditong ganun eh. Hindi ko alam kung bakit mga sangkay. Madalas, America, Western countries, ito po yung tinatamaan mga sangkay ng matinding wildfire. Dito din naman sa bansa natin, pero hindi po ganun kalala. God pinalika sa mga apektadong residente. Giit nila, huwag nang subukan protektahan ang maiiwang bahay. Di ba? May mga tao kasing ganun. Kahit dito sa Pilipinas, ganun eh. Kailangan kong dalhin yung ref. Kailangan kong dalhin yung TV o kaya kung ano mga sangkay. So, ang nangyayari, napapahamak patuloy. Base sa local media, 5,000 sa 7,000 residents ng Ruidoso ang nawalan na ng kuryente dahil sa wildfire. Wala pa namang naitalang nasaktan. Inaalam pa kung saan at paano ito nagsimula. Sa California naman, 3 araw nang inaapula ang sumiklab ding wildfire. Grabe ang nangyayari ngayon sa US. Tingnan nyo mga sangkay. Ang para na silang para na po silang pinagpapraktisan ng impyerno. Kung titingnan nyo po yung hitsura po ng paligid, malala na po ito mga sangkay. Base sa local media, 6,000 hektaryang lupain na ang nasusunog. Oh my goodness. Sa time-lapse video na ito, kita kung paano lumaki ang sunog sa lugar. Grabe to. Nagsimula raw ito sa burol sa bahagi ng Gorman. Malapitan na nga kung apulahin yan ng mga bumbero. Pero sa lakas ng apoy, gumamit na rin ng helicopter ang mga otoridad para magbuhos ng tubig sa mga apektadong lugar. Sa kabila niyan, 8% pa lang ng sunog ang naapula. Naku po. Ayon sa mga otoridad, pahirapan ang pag-apula ng wildfire dahil sa mataas na temperatura. Tingnan nyo mga sangkay Mga punong kahoy po yan. Na hindi dapat, di ba, pag may punong kahoy, malilim po yan. Wala po sunog dapat na magaganap. Pero tingnan nyo naman, anong dahilan mga sangkay? Bakit nangyayari ito? Temperatura sa California at malakas na hangin. Mainit po ang temperatura sa kanila at may malakas na hangin. So, dinadala po yung apoy sa kung saan man mga sangkay ng hangin. Kaya lumalawak po.
Higit 1,000 residente naman ang pinalikas sa Gorman area at South Pyramid Lake. Malakas na ulan naman ang nanalasa sa China kahapon. Ito naman mga ito na, balita po natin ito na itong China rin po, baha naman sa kanila. Grabe, no? Ang climate change kasi dalawang klase yan eh. Mainit ang panahon at malalang mga pag-ulan. Maliban po dyan mga sangkay, tataas pa po yung tubig sa karagatan dahil po sa pagkatunaw ng mga yelo. Hapon, sa tindi niyan, nagdulot ito ng mataas na baha at landslide sa probinsya ng Guangdong at Fujian. Grabe itong nangyayari mga sangkay. So, ito po ay sabay-sabay ngayon na nangyayari sa ating mundo na naway maging babala ito sa ating lahat na yung ating kalikasan, alagaan po natin. Dahil baka mamaya mga sangkay, masyado po tayong kumpiyansa, akala natin wala-wala lamang po yan. Darating at darating po talagang isang araw, nasisingilin po tayo ng kalikasan. Sa isang simpleng pag-aalaga ng isang bahagi sa ating kalikasan, mga sangkay, nakakatulong po ito. Ngayon talaga, ewan ko lang ha, kasi sabi, 2030, mas magiging malala ng lahat. Marami pong mga lungsod ang lulubog na po sa dagat. 2030 to 2050, mga sangkay. Dahil po sa climate change. So ito po ay totoong nangyayari ngayon. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito fake news. Ayan po, binahagi po ito mismo ng News 5 dito sa Pilipinas. Ano po ang inyong opinion? I-comment nyo po sa ibaba. Guys, meron po akong isang Facebook group. Ito po ay Hukbong Solid Sangkay. Exclusive lamang po ito sa mga Solid Sangkay. Kaya naman, kung ikaw ay Solid Sangkay talaga, mga sangkay, puntahan nyo po ito, hanapin nyo sa Facebook, then mag-join group po kayo. Pero, siguraduhin yung masasagutan nyo po yung mga tanong dito. Dahil kung hindi, mga sangkay, hindi kayo makakapasok. Okay? So, ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.